Well, dalawa yung reaction namin, no. Yung una, kaya-kaya ng mga retailer na magbenta ng 53 pesos pababa. No, yun yung una kasi kung mahal ang kuha nila at ipipilit ng gobyerno ang 53, wala nang magbibenta ng bigas sa 53, no? And then yung pangalawa, kung 53 yung presyo sa retailer, ano naman kaya mangyayari sa presyo ng palay? No. So, yun po ang dalawang concern namin. Doon sa unang concern, ang feedback po namin noong January, February hanggang March na anihan, mataas ang kuha ng mga trader sa palay. Ewan ko lang dyan sa Pangasinan, pero in other areas, between 25 to 30 pesos per kilo ang bili ng trader sa palay. No? Ngayon, kung nabili nila kunyari ng 30 pesos per kilo yung palay, ang presyo ng pagbenta ng retail niyan dapat mga 55 to 60 pesos per kilo para kumita yung trader, kumita yung wholesaler all the way sa retailer, no? Kaya hindi sasapat yung 53, no? Hindi ko alam saan nanggaling kasi yung 53, pero kung binase nila sa bilihan ng palay nung January hanggang March, baka hindi sapat yung 53 para makakumita naman yung mga trader, no? So yun po yung una, no? Ngayon, kung sa 53 ipipilit nila 53, ang problema ngayon yan ay gagawin ng mga trader sa susunod na anihan, ibabagsak nila ang presyo ng palay para unang-una yun, nalugi sa kanila ngayon, mababawi nila. At pagdating naman sa susunod na anihan, siyempre lumaki na rin yung cost nila dahil nagmalang gasolina and everything, pati yung cost ng magsasaka nagtaas din. Baka sa presyong 53, ang katumbas niyan sa palay ay hindi rin naman sapat sa magsasaka. Ang dating ng imported rice sa atin, sa Pier, after mabayaran yung taripa na 15%, naglalaro lang sa 34 to 35 pesos per kilo. Of course, wala pa yung mga gastos dyan ng importer. Siyempre, humiram siya ng pera, may mga tracking, may mga storage, ipapasa sa wholesaler hanggang dumating sa retailer. Pero yung bagsak sa Pier 35, tapos ibinibenta nila ng 55 to 60, medyo sobra talaga yon. Sobra ang kita, no? Meron nagsasamantala doon na kumikita ng malaki. So, I think yung price cap na tinakda nila na 50 pesos, kung 35 pesos yung landed price, okay na yun, no? Kikita na, wala nang malulugi doon, no? Ang nagiging problema ngayon, ang iniipit ng gobyerno, yung retailer. At siyempre, yung mga magsasaka natin, maliban sa mataas ang abono at nandyan yung nagbabadyang El Nino, mag-iisip sila, magtatanim ba ako ng marami, baka bumagsak na naman ang presyo ng palay pagdating ng September, baka sila mismo maglilimit ng kanilang production. Unfortunately, pagdating sa El Nino, wala tayong magagawa dyan. Kung hindi dumating ang ulan, wala naman technology na magpapaulan, no? Lalo na sa El Nino, no? Pero ito lang ang masasabi ko, nag-briefing sa amin yung Pag-asa, and ang sinasabi nila, from June hanggang August, normal daw ang rainfall. Medyo liliit siya ng konti, pero hindi sa tuluyang mawawalan ng ulan. In fact, sa western side ng Pilipinas, makakaramdam tayo ng medyo malakas na pag-ulan dahil mahihila yung habagat, no? Ang sinabi sa amin ng Pag-asa, ang full effect ng El Nino mag-uumpisa ng fourth quarter of the year. So that means October, November, December, baka hanggang lalampas pa yan hanggang early next year, no? Kaya sabi ko, kung ganon, medyo maganda yun sa agriculture dahil ang October, November, December ay harvest month. Medyo maganda kung hindi masyadong maulan, no? Kung okay naman ang ulan ngayong June, July, August, tamang-tama rin yan sa mga tinanim na mga magsasaka sa panahon
panahon na yan, no? Kung tama yung pag-asa, no? Kaya ang suggestion ko sa aming mga membrong magsasaka, bantayan yung daloy ng klima at sila mag-decide kung isusugal ba nila, no? Kasi very important ang tubig ngayong first 3 months ng planting period, no? Kasi yun ang pagpupunla at pag-aalaga sa palayan. Ang pangalawang problema yung fertilizer cost, no? At nagmamahal, halos nagdoble na ang fertilizer, and then siyempre during production period gumagamit pa rin sila ng mga hand tractor, kung minsan gumagamit sila ng mga irrigation pump na nangangailangan ng gasolina o diesel, apektado pa rin sila sa pagmahal ng krudo, no? Kaya ang daming problema na kailangan saluhin ng mga magsasaka, and sa tingin ko medyo huli parati yung mga programa ng Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka sa mga ganitong mga problema, no? Kaya kung na lang, try your best, no? Sariling diskarte na lang ng mga magsasaka pansamantala